Sa posibilidad ng pagsakop ng China sa Taiwan sa pamamagitan ng dahas, ayon sa mga eksperto, bukod sa mahihirapan di umano ito dahil sa defensive advantage ng Taiwan sa kabila ng malakas itong puwersa militar, ay isang bansa ang magiging tinik sa lalamunan ng China na magiging sagabal sa kanilang mga balak. Isang bansa na maaaring magdulot ng malaking impluensya sa kahihinatnan ng mangyayaring China-Taiwan War kung sakali. At ito ay walang iba kundi ang bansa nating Pilipinas. Ano nga bang meron ang Pilipinas upang maging balakid sa layunin ng China laban sa Taiwan? At ano ba ang ibubuga ng ating armed forces upang ipagtanggol ang ating bayan laban sa mas malaki at armadong hukbong militar ng China sakaling madawi tayo sa gera o di kaya na may tayo rin mismo ang lusubin ng higanting bansa dahil sa conflict natin laban sa kanila sa South China Sea? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Simula nang umusbong sa kapangyarihan ang Chinese Communist Party noong 1949, tinuring niya nila ang Taiwan na isang taksil at iskapong probinsya na bahagi pa rin ng mainland China at panahon lamang ang bibilangin upang ito ay mapasa kamay nilang muli. Ang pagkalas sa kanila ng Taiwan at ang independente nitong demokratikong gobyerno na pinamumunuan ng partidong ROC o Republic of China na siyang partidong namuno sa kabuuan ng China mula 1912 hanggang 1949 bago pa man sila mapatalsik ng Communist Party ay nagsisilbing mapait na nakaraan na gustong burahin ng China sa kanilang kasaysayan. At ang tuluyang pagbawi ng Taiwan ay simbolo rin ng tuluyan nilang pagdomina sa nasabing partido na magsisilbing tuldok sa mahabang kasaysayan ng kapalpakan nilang makontrol ang kalabang rehimeng namumuno sa Taiwan mula noon. Sa katunayan, kahit na napalayas na ng Communist Party mula sa mainland China ang ROC at nasa Taiwan na ang base nito sa pamumuno noon ni Chiang Kai-shek, ang ROC pa rin ang kumakatawan sa China noon sa UN kung hindi lang dahil sa paglaki ng ekonomiya at military power ng China ay saka lang nila nakuha ang pag-upo sa UN bilang kinatawan ng buong China. At bagamat nagsuggest ang Communist China noon ng one country, two systems sa Taiwan, mariin itong tinutulan ng mga leaders ng Taiwan at sinabing hindi ito makatotohanan at sa bandang huli, didiktahan pa rin sila ng Communist China sa bawat nilang hakbang na gagawin. At marahil ay hindi nga sila nagkamali dahil patunay ang nangyayari ngayon sa Hong Kong at Macau sa patuloy na pangingialam ng China sa gobyerno nito matapos maibalik ng UK government sa Republic of China noong 1997. At dahil dito ay lalong nanggigigil ang China na mabawi ang Taiwan. At para sa leader na si Xi Jinping at ang kabuuan ng authoritarian leadership ng China, ang pag-reunify ng Taiwan sa kanila na binigyan pa nila ng deadline sa taong 2049 nakaalinsabay sa kanilang ika-100th anniversary ay isang napakahalagang objective at simbolo ng total dominance ng Communist Party sa kabuuan ng kanilang lupang nasasakupan. Mahalaga ang Taiwan sa China hindi lamang sa historical na dahilan kundi pati na rin sa angkin nitong economic geostrategic location. Nasa Taiwan ang pinakamalaking semiconductor industry na nagsusupply sa tinatayang 63% sa overall demand sa buong mundo. At ang pagkokontrol ng China sa Taiwan ay magbibigay sa kanila ng global dominance sa mahalagang semicon industry. Ibig sabihin lamang, kayang kontrolin ng China ang supply chain at presyo ng mga mahalagang components ng halos lahat ng high-tech na gamit sa buong mundo na nangangailangan ng semicon galing Taiwan. Higit sa lahat, ang lokasyon ng Taiwan na nasa sentro ng tinatawag na First Island Chain, isang serye ng mga isla mula Japan hanggang Indonesia na nagsisilbing natural na balakid o maritime choke points laban sa ambisyon ng China na mapalawig ang puwersa sa Pacific at Indian Ocean. Sa madaling pagpapaliwanag, sa mapa ay makikita na ang karagatan ng China mula Yellow Sea, East China Sea hanggang South China Sea ay nahaharangan ng mga bansang South Korea, mga isla ng Japan, Taiwan, Philippines, Indonesia at Malaysia. Dahil dito ay hindi malaya ang Chinese Navy na umakses sa Pacific Ocean kung di sila dumaan sa mga choke points na ito na makikita ninyo sa mga pulang araw. Maging ang mga maliliit na isla na malapit sa Taiwan ay sakop ng Japan at ang mga isla naman sa ibaba ng Taiwan ay sakop ng Pilipinas bago pa makarating ang Chinese Navy sa Pacific Ocean. Sa makatwid, naiipit ang mga karagatan ng China mula itaas hanggang ibaba at ang pagkontrol ng China sa Taiwan ay babasag sa First Island Chain na ito at magiging malaya na ang China na ma-access ang mas malawak na karagatan na hindi kailangan dumaan sa mga choke points na dala ng First Island Chain. Subalit aminin man ng China o hindi,
ay napakaraming balakid sa plano nilang ito at isa na rito ay ang Pilipinas. Ang pagpasok ng Pilipinas sa eksena ay hindi maiiwasan dahil bukod sa lapit natin sa Taiwan, andyan din yung conflict natin laban sa China sa pang-aangkin nila sa Scarborough Shoal, isang maliit na triangular-shaped atoll na mayaman sa isda at pinaniniwala ang mayaman din sa hydrocarbon reserves na pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Pati na rin ang pang-aangkin nila sa Mischief Reef at Spratly Islands na nilagyan na ng China ng mga permanenteng struktura. At dahil nga sa conflict na ito, ay muling pinalakas ng administrasyon ni PBBM ang alyansa natin sa Amerika sa pagpapahintulot muli na magamit ng US forces ang ilang mga strategic na military bases sa iba't ibang panig ng bansa, lalo na sa mga lugar na nasa hilaga ng Luzon na malalapit sa Taiwan. Kaya bagamat dehado man tayo pagdating sa military power laban sa China, ay may advantages naman tayo na magiging sakit sa ulo ng China sa oras na sasalakayin nila ang Taiwan at maging tayo na rin. At ito ay ang ating geographical position at ang matibay na alliance natin sa United States na lalo pang pinalakas sa kasalukuyang administrasyon. At katulad ng ating alyansa sa US, ang Taiwan ay meron ding pinirmahang alyansa sa Amerika, ang Taiwan Relations Act, kung saan nakasaad ang pagbibigay ng military support ng US sa Taiwan sa oras na sasalakayin ito ng China. At ang presensya ng American forces sa isang lugar na malapit lang sa Taiwan tulad ng Pilipinas ay lalong magpapadali sa pagbibigay ng nasabing military support sa Taiwan sa oras ng sagupaan laban sa China. Sa katunayan, noong 2016, 5 lokasyon ang formal na inanunsyo na maaaring gamitin ng US forces sa loob ng bansa. Ang Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Basa Air Base sa Pampanga, Mactan Benito Ebuan Air Base sa Cebu, at ang Antonio Bautista Air Base at Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro. Pagsapit naman itong 2023, inanunsyo ng Pentagon ang pagkakaroon ng 4 pa mga military bases na gagamitin ng US military sa loob ng bansa. At ito ay ang Camilo Ocias Naval Base sa Santa Ana, Cagayan, isang military base sa Balabac, Palawan, Lalo Airport sa Cagayan at Camp Melchor de la Cruz sa Gamo, Isabela. Kung titignan ng mga lokasyon na ito, malinaw na pinili ito ng US dahil sa strategic na lokasyon ng mga ito malapit sa Luzon Strait, na isang critical na area sa isang malawakang invasion ng China laban sa Taiwan. Bilang paglalarawan, ang 257 kilometers na karagatan ng Luzon Strait mula Taiwan ay sinasabing isa sa mga mahalagang nabanggit na maritime choke points, lalo na sa senaryo ng isang Taiwanese-Chinese war. Sa katunayan, ang northernmost island ng Pilipinas na Mavulis ay mas malapit pa sa Taiwan kaysa sa isla ng Luzon. At dito ay papasok ang pinakamahalagang papel na gagampanan ng Pilipinas upang madepensahan ang Taiwan. Ang mga base militar ng US sa Pilipinas, maging sa Japan at South Korea ay magiging launching point ng US forces upang harangan ang lahat ng shipping at supplies papasok ng China, maging ito man ay gamit ng mga missiles o sa pamamagitan ng pambatong Navy ng Amerika na armado ng pinaka-battle-tested at modernong fighter jets sa mundo. Ayon sa mga eksperto, ang China ay dependent sa mga imports pagdating sa enerhiya at pagkain. At ito ang magiging Achilles heel o kahinaan nila sa panahon ng digmaan. Bagamat sagana sa nuclear-powered aircraft carriers ang Amerika, iba pa rin ang dalang bentahe na mayroon silang mga naval at air bases na nakabase sa mga isla ng Pilipinas. Ito ang dahilan kung bakit nagmamadaling magpatayo ang China ng mga paliparan, refueling stations at naval bases sa Spratlys dahil alam rin nila ang bentahe ng isang established na land-based military facility na malapit lamang sa sentro ng gerang kanilang sasalihan. Sa isang amphibious operation, kailangan di umanong mapaligiran ng China ang Taiwan sa magkabilang panig. Subalit hindi nila ito magagawa dahil sa puwersa ng US na mula sa Pilipinas at Japan na maaring humarang sa dalawang choke points sa itaas at baba ng Taiwan. Kapag nangyari ito, mapipilitan ng China na ibuhos ang buong puwersa nila sa Taiwan Strait kung saan kilalang maalon, madalas ang bagyo at idagdag mo pa ang mababaw at mabanging dalampasigan pagdaong nila sa Taiwan. Dito ay malalagay sa panganib ang puwersa ng China dahil mabilis silang salubungin ng counter-offensive mula Taiwan o US dahil sa pagkakasentro ng buong opensa nila sa iisang daanan. At kahit hindi man sasali sa direktang digmaan ng US sa pagtatanggol sa Taiwan at sa pamamagitan lamang ng military support, mabilis rin itong matatransport ang mga supplies ng armas at gamit papuntang Taiwan dahil sa lapit ng distansya ng mga naval ports at air bases nila sa Pilipinas. Ang Pilipinas di umano ay magtatanggal sa disadvantage ng US sa isang gera sa Indo-Pacific region laban sa China. At alam rin ito ng China.
Mawawalan din ng element of surprise ang China dahil mabilis na mamonitor ang movement ng kanilang puwersa sa Luzon Strait. At dahil dito ay matatarget agad sila ng counter-offensive ng Taiwan na armado na rin ng mga makabagong missiles na supplied ng US na nakapwesto na sa buong isla at handang tumarget ng mga sasakyang pandagat ng China sa oras ng isang digmaan. Ngunit gaano nga ba kahanda ang Pilipinas at ang militar nito sa oras na madamay sa Taiwan-China conflict o sa oras na atakihin tayo ng China dahil sa mga disputed area sa South China Sea at sa relasyon natin sa Estados Unidos? Walang duda ang tapang at diskarte ng mga Pilipino kapag digmaan ang pag-uusapan. Subalit pagdating sa numero at kagamitan, ay obvious na dihado tayo laban sa mas malaki at modernong military ng China. Bilang pagkukumpara, ayon sa Global Firepower Index, dihado tayo sa China sa lahat ng aspeto tulad ng manpower, air power, land and naval force, financial at logistics. Tanging geography lamang ang bentahe natin dahil sa kalat-kalat nating mga isla. Sa military budget pa lamang ay wala na tayo sa kalingkingan dahil $5 billion lamang ang ating annual budget kumpara sa 408 billion ng China. Tinatayaring may 2 million active personnel ang Chinese military kumpara sa 143,000 lamang sa Pilipinas. Aabot din sa 2 million ang reserve forces nila, ngunit wala namang duda na handang lumaban ng mga Pinoy sa oras ng digmaan. At kasaysayan na mismo ang makakapagsabi sa kagitingan ng mga veteranong Pinoy noong World War II na bagamat kulang sa gamit ay umaapaw naman sa lakas ng loob at kagustuhang ipagtanggol ang bayan. Ang kailangan lamang natin ay mas maraming armas at kagamitan para sa mga sibilyan na handang lumaban. Sa mga kagamitang bandigma katulad ng fighter jets, tangke, helicopters at barko, maging mga submarino ay dihado talaga tayo. At dito ay aasa tayo sa tulong ng US sa panahon ng digmaan, aminin man natin o hindi. Subalit dala nga ng ating mahigit 7,000 isla ayon sa mga eksperto, sadyang mahirap sakupin ang buong Pilipinas kahit ng isang malakas na puwersa militar tulad ng China. Tsak na matitikman nila ang tapang ng mga Pinoy mapa Luzon, Visayas o Mindanao kapag nagkataon. Ang kagandahan nga lang ng Pilipinas ay marami tayong allies tulad sa nangyayari ngayon sa Ukraine. Dahil sa modernong panahon, hindi na pumapayag ang tinatawag na free world na may isang demokratikong bansa na nais lamang ay tahimik na pamumuhay ang basta-basta na lang ginigera ng mas malaking bansa. Kaya asahan natin ang suporta mula sa mga bansa sa EU, Canada at maging sa mga malalaking kapitbahay natin sa Asia kagaya ng Japan, India, Australia at iba pa. Hindi man sa direktang pagsali sa gera laban sa China, ang pagsuporta nila gaya ng pagbibigay ng armas, supplies, equipment at suportang medikal ay malaking tulong sa ating mga sundalo at sa ating mga mamamayan. Higit sa lahat, kailangan natin ang suporta ng US. Bagamat maraming nagsasabi na ang US rin ang dahilan kung bakit tayo madadamay sa isang gera, hindi may tatangging meron din tayong conflict laban sa China at tanging Amerika lamang ay may lakas na tumapat sa military forces ng China. Matatanda ang makailang beses na natin dinala sa International Court ang kaso laban sa China sa South China Sea. Sa katunayan ay may desisyon na pabor sa atin, subalit tila wala pa rin nangyayari. Kaya malinaw na hindi nadadaan ng China sa diplomatikong paraan. Maliban na lang kung bibigay tayo at ipaubaya natin sa kanila ang mga islang kanilang inaangkin na para bang sinabi nating suko na kami dahil sa lakas ninyo at hindi naman papayag mga Pilipino ng ganun-ganun na lang. Sa kabila ng lahat ng ito, alam rin ng China na hindi mabilis ang pananakop ng isang lugar tulad ng Taiwan dahil marami silang magiging problema kapag nangyari. At ito rin marahil ang dahilan hanggang ngayon ay masaya na sila sa mga military exercises at pagpapakita ng lakas sa paligid ng Taiwan at hindi pa rin gumagawa ng aktual na pagsalakay. Marami ang nagsasabi na nagpapalakas palalo ang China ng kanilang military forces at naghihintay ng tamang pagkakataon. At kapag ramdam na nilang handang-handa na sila, ay itutuloy na ng China ang tuluyan nilang pagbawi sa Taiwan. Dahil ayon nga kay Xi Jinping at sa mga opisyal ng Chinese Communist Party, ang Taiwan ay bahagi ng China at nararapat lamang na maibalik ito sa kanila. Sa ngayon, tanging panahon na lang ang makakapagsabi kung kailan at kung paano babawiin ng China ang Taiwan. At kapag nagkataon, ang Pilipinas kasama ang US, maging ang mga allies nito, ay magiging malaking sagabal sa tagumpay ng kanilang mga plano. Sana lamang ay mas magiging handa ang ating militar at ang ating buong sambayanan sa oras na mangyayari ang kinatatakutang araw na yon. Pero syempre, ang dasal pa rin natin ay wala nang digmaang magaganap, maging sa Taiwan man, sa Pilipinas o sa anumang panig ng mundo. Dahil napakasarap mamuhay ng tahimik na walang bakbakan, walang nag-aaway at walang buhay na nasasayang. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.